Kapatid, gusto mo bang tulungan ng pamilya mo pero parang laging kulang ang kita mo? Laging gipit, di ba? Huwag ka mag-alala, sa video na ito, pag-usapan natin ang pinaka-simpleng pamamaraan para kumita para hindi ka mahirapan magpadala. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Gusto mo ba talagang magpadala ng pera na walang kahirap-hirap? Nako, yan ang pag-uusapan po natin. Lalo na, shout out sa mga OFWs, breadwinners, at syempre mga single parents. This is dedicated for you. Madalas ba nasabi mo, Chinky, kahit anong gawin ko talaga, hindi talaga kasya. Gusto ko magpadala, pero kapos. May paraan ba na parang kumita na hindi kami sobrang mahirapan? Of course. Ito na po ang 5 pamamaraan na kumita ng sapat para hindi kayo problema. Una, pag-usapan muna natin, ano talaga ang tunay na sikreto? Ang talagang tunay na sikreto ay ganito, ay kailangan po talaga natin na kumita na higit pa sa ating pinapadala. Kailangan, syempre, mas malaki po ang ating kita kasi kung wala talagang tayo papadala, wala. Kaya, una, ang tip ko po sa inyo, huwag dapat tayo umasa lang sa iisang source of income. Pag iisa lang ang source of income nyo, wala tayong pag-uusapan nyo. Kakapusin ka talaga. Pangalawa, gamitin po natin ang skills natin para magkaroon ng extra income. Number 3, gumawa tayo ng paraan instead ng dahilan. In other words, we find ways. Kapag ginawa mo to, nako, mas mapapadali ang pagpapadala mo sa pamilya. Pero ang tanong, Chinky, magaganda yung idea, alam na this. Alam ko na kailangan ko ng second source of income. Alam ko kailangan ko na madagdagan ng skills ko. Pero anong gagawin ko? Okay, pag-usapan natin yung additional income muna. Una, bibigyan ko kayo ng idea, sakbo kayo ng papel at ballpen. Una, pwede kayo magbenta online. Buy and sell lang po. Facebook Marketplace. Post ka sa social media mo. Lumang damit mo, lumang gamit mo, doon ka mag-practice. Lumang bag mo. Tapos yan, pwede kang mag-buy low, sell high. Bili ka sa, kunyari, dito ka lang banda sa may East, sa may Taytay. Pwede kang mamili ng mga damit na affordable. Tapos pwede mo siyang ibenta. Chinky, I'm too shy. I don't even talk to myself. O sige, mag-freelance ka na lang. May skill ka ba? Writing, graphic design, video editing, pwede kang kumita online. Number 3, pwede kang magtayo ng food business, sari-sari store, loading business. In other words, kapag may extra income ka, hindi ka mahirapan magpadala ng pera. Diba? Kaya ang tanong ko po sa inyo, itong challenge ko, idea number 1, ano ang pwede mong subukan na extra income? Pakitype sa comment section. That's number 1. Idea number 2, para hindi mahirap magpadala ng pera, hindi ka mai-stress. Gumawa ka ng tinatawag na passive income. Yung parang tipong kahit tulog ka, may kita ka pa. Alam nyo ba na pwede kayong mag-invest sa mga e-banks, electronic banking? Ang electronic banking po ay nagpapakita po ng pera ng 3.5% to 8% interest per annum. So, ibig sabihin po niyan, kung meron po kayo, let's say, sample lang, 100,000 pesos. Ano po ang 5% po? Kahit sa 5% na lang po ng 100,000. More or less na sa 5,000 pesos. Divided by 12 months, 400 pesos kikitain mo for every 100,000 pesos. In other words, kung gusto mong i-multiply na lang, for every 100,000, meron ka more or less 4,000 pesos. So, nagigets nyo? So, pwede kang kumita ng passive income. Or number 2, pwede kang magpaupa ng mga gamit. Like for example, tables and chairs. Di ba mga parties? Kung meron ka lang mga tables and chairs, mamumuhunan ka lang one time. Paupahan mo lang. Kahit na 10% na lang yung halaga. Kunyari, 200. Di ba? Ang per chair. Paupa mo ng 20 pesos per chair. So, kung makasampu yan, 200, bawi mo na on the 11, kikita ka na, di ba? Or if not naman, kung meron kang extra kwarto sa bahay, pwede ka rin magpaupa na lang ng kwarto at malay mo, yan ang magbabayad ng kuryente at sa pagkain mo. Alam mo kagandahan kasi kapag may passive income ka, kahit na may bigla kang gastusin, may steady kita ka. Kaya, ang question ko, tanong mo sarili mo, anong pwedeng kong gawing passive income? Di ba? That's second idea. Third idea, para wala kang kahirap-hirap sa pagpapadala ng pera sa pamilya, matutong mag-budget para hindi laging kapos. Minsan, hindi naman kita ang problema eh. Paano natin ginagastos ang ating pera? Agree? Unahin muna natin yung needs natin versus wants. That's number 1. Na kapag inuna mo yung wants, ubos yan. Number 2, save muna bago spend. That's number 2 idea. Mag-ipon bago gumastos. Number 3, mag-budget ka. Sulat mo. Alam mo, sa totoo lang, kapag marunong kang mahawak ng pera, hindi mo na kailangan manghiram ng pera para ikaw ay magpadala. Ang tanong, marunong ka ba mag-budget? Ako, ang good news, sagot na kita. Gamitin mo yung piso planner na ginawa namin. It's a budgeting planner that will
will teach you how to manage your finances. Question, ginawa mo na ba ang tamang pagbabudget? Kung hindi pa, gawin mo na. Fourth idea na pwede mong gawin para hindi ka mahirapan magpadala ng pera, i-automate mo na lang para hindi ka na ma-stress. Alam nyo ba, ginagawa po namin yan. Para sa account po namin, automatically, every month may pumapasok sa nanay ko, sa nanay niya. Ginagamit po namin yan. Bakit po? Nakaschedule na po yung transfer niyan. Para pag nakikita namin pera, yung sa amin na lang. At make sure lang, pag in-automate mo, yung kaya nyo, hindi yung gusto nila. Iba po yun. Mas magiging stress-free po ang pagpapadala natin ng pera kung automated na. Kaya ang tanong ko po sa iyo, ngayon, ikaw, nakikinig at nanonood, ready ka na ba i-automate ang pagpapadala mo? Pakitype sa comment section. And number 5, ang pwede natin gawin para hindi ka ma-stress sa pagpapadala, palaguin mo ang kita mo sa tamang pamamaraan. What do I mean? Ito lang po huwag ka sana makontento sa kita mo ngayon. May pamamaraan pa yan para padumihin. Paano ka mag-i-invest? Ano ka mag-i-invest? Okay, number 1, invest in yourself. Mag-aral ka ng bagong skills para tumaas ang value mo. Number 2, maghanap ka na rin ng mas mataas pang kita at sweldo. Mag-apply ka sa mas magandang trabaho. Number 3, mag-umpisa ka ng sariling mong negosyo. Or if not, kung ikaw may negosyo, palakihin mo. Kapag lumaki na talaga ang kita mo, reality, mas mabilis ng tulungan ang pamilya mo. Agree? Kaya ang tanong ko po sa inyo, ito, para sa mga tao nakikinig, mag-type kayo sa comment section. After hearing all of this na sinabi ko, magdagdag ng extra income, gumawa ng passive income, matuto mag-budget, i-automate mo ang pagpapadala, palaguin mo yung kita mo. Ano ang next step mo? Kaya kung gusto nyo magpadami ng pera pero hindi nyo alam, nakusagot na kita, timing na timing, magkakaroon ako ng isang free webinar called IMM, the Income Multiplier Method. Dito ituturo ko po sa yung 4 simple strategies kung paano kayo mag-i-increase, magdo-double, nag-triple income nyo na hindi maaapektuhan ang una nyong income. If you are interested to know more about it, this is a free session. All you need to do is just type IMM sa comment section or if not, just go to the link below. Maraming salamat. Sana naman na-enlighten kayo, na-encourage kayo. Hindi nyo kailangan ma-stress kung gusto nyo tumulong sa iba. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.